At pinaligiran ng mga barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa gitna ng pangahara sa mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, nagparinig ang Defense Minister ng China tungkol sa isang bansa na sumira daw sa mga kasunduan para sa kapayapaan. Ito China nagpaparinig sa isang bansa na walang sumisira sa usapan. Ibig sabihin, traidor, scammer, ano pa ba? Sumira sa usapan. Sino kaya ito? Ito binibintang lang China, ha? Sige. Sa South China Sea. May unang balita si Ma'am Gonzales. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan South China Sea. ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nauudyok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. Nako, sino yan? Sino itong gumagawa ng peking kwento? Mahilig mag-fake news. Okay? Tatandaan po natin, wala po tayong problema sa China nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po tayo pro-China, ha? Tandaan po natin, tayong mga DDS, pro-mangingisda. Huwag po nating papaniwalaan yung mga nagpapakalat ng fake news na pag ikaw ay nakikipag-usap sa China, ikaw ay pro-China. Ikaw lang po ay pro-mangingisda. Baka kasi hindi naiintindihan ng mga spoiled ang kalalagayan ng maliliit. Ayaw nyo makipag-usap, yabangan kayo ng yabangan. Sino bang naaapektuhan? Kayo ba? O mangingisda? Puro kayo pataasa ng ihi. Anong sabi ng mangingisda? Nung panahon ni Tatay Digong, nakakapangisda sila. Ngayon, hindi na. Ngayon, nagpaparinig ang China. Hindi kayo tumutupad sa usapan. Ayan ang problema. Ayan po. Wag na nating, gaya nga ng sabi ko dito, ang bottom line ay gutom. Hindi ko na pakikialaman ko ang tawag nyo dyan, secret agreement, gentleman's agreement, new model, etc., etc. Bahala na kayo, puro kayo conference, puro kayo biyahe, kung ano-anong pinaggagawa ninyo. Ang asigasuhin ninyo, yung mangingisda ba natin, busog o gutom? Yun ang tanong doon. Ang dami ninyong alam eh. Nagkakanya-kanya tayo. Sino ba importante rito? Yung kai-English ninyo? O yung sikmura ng magsasaka? Pambihira nangyayari sa ating bansa, oh. Kamusta po ba ang ano natin, signal? Mahina po? Tuloy, On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives. Sino bang bansang mahilig sa ganyan? Spreading false narratives, iniibang historic facts, etc., etc. Pambira. Anong klase? Sino kayang bansa mahilig sa ganyan? Ewan ko na lang. Attempting to enforce the illegal arbitration award and confusing right with wrong. A certain country emboldened by outside powers. Certain country, inu-impluwensyahan ng bansang galing sa labas. Sino kaya yan? Sino kaya pinaparinggan dito? At ito po hindi natin kinakampihan. Uulitin ko. Kasi papasukin na naman tayo ng mga lintik na mga bashers na hindi nakakaintindi. Inuuto lang kayo kasi ganyan ang gusto nilang optics, ganyan ang gusto nilang narrative. China Duterte. Huwag tayong papauto. Bakit ba tuwang-tuwa kayo pag kayo ay inuuto ng mga ganyang balita? Hindi po yun ang usapin dito. Ang usapin, sino ba talaga? Bakit tayo nagka-problema dyan sa China na dati naman ay wala tayong problema, na dati naman ay nakakapangisda tayo? Sino bang nanguuto?
Kaya nga hindi ko kailangan ng pagalingan ninyo at patalinuhan ninyo eh. Ulitin ko po. Ang issue rito, gawan nyo ng paraan, makapangisda ulit yung ating mga mangingisda. Bahala na kayo kung sinong matalino. Pero kung anong sasabihin nyo dyan, kung ano-anong paikot-ikot nyo. But at the end of the day, hindi makapangisda yung ating mangingisda. May problema kayo. Hindi nyo ginawa yung dapat ninyong gawin. Na dati naman ay hindi natin problema. Have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Creating false scenario, misleading the public. Alam mo, yan na po nangyayari ngayon eh. Mini-mislead ang publiko. Sino kaya yan? Sino mga nagpapakalat ng fake news? Pinaiinit. Ito gusto kong pakinggan ninyo ha. Ito po ay hindi ako'y kampi sa kanya, hindi ako galit sa kanya, pero gusto kong marinig ninyo yung kanyang punto. Na parang kinunan ba natin yung mga port staff natin, yung mga station to the... Well, nabasa ko lang din sa pahayagan yun, pero bine-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Sa isang banda, tama si Chis Escudero. Wag natin bitawan yung karapatan natin dyan. Pero, Subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa... yun. Ang punto niya rito, hindi natin kailangan bitawan yan, pero hindi tayo pwedeng makipaggera. Dapat, ang bottom line, makipag-usap kayo. Alam mo, sa tingin ko palagay ko ay ang ating administrasyon ay may kakulangan sa dialogo. Parang hindi sila marunong makipag-usap. Bakit? Uulitin ko, bakit hindi natin problema before? Ngayon problema natin. Anong gusto ninyong palabasin? Para lang mapanindigan nyo na ang Duterte ay pro-China? Yun na lang. Hayaan na natin malagay sa alanganin yung mga mangingisda para maidikit lang natin ang Duterte sa China. Hayaan na natin gutom yung mga mangingisda, hindi sila makapangisda dyan, na gaya naman dati nakakapangisda sila nung panahon ni Duterte, basta lang maidikit ang China sa Duterte, para lang mapasama ang imahe ni BP Sara, at siya ay hindi makatakbo sa 2028, at siya ay hindi manalo sa 2028, para siraan lang ang mga Duterte. Kailangan siraan ng China. China ba talaga ang kaaway dito? O yung kasinungalingan natin? Ano mang gusto nating solusyon? Yung makaupo sila sa 2028 o yung gutom ng mga Pilipino? Kayo po ang mamili. Pati sa manunood ng replay, lagay nyo. Ano bang gusto natin? Kasi tatandaan natin, bawat galaw natin, meron tayong motibo. Ano gusto natin? Anong dulo nito? Anong gusto nating maabot? Bakit tayo nakikipag-away sa China? Dahil ba hinawakan ng Amerika ang mangilang-ilang politiko natin? Tapos makikipag-away na tayo sa China? Bakit away nila kasali tayo? Sino nagsasuffer directly? Mangingisda. Puro tayo yabang, puro tayo away, puro tayo paninindigan, puro tayo speech, puro tayo preskon. Sila gutom. Mangingisda gutom. O sabi dito, may kasunduan kasi. Kasi hindi alam mo problema nila. Hindi sila marunong makipag-usap. Nagpapauto tayo sa Amerika eh. Bakit? Dahil may kaso? Hindi, nagtatanong lang. Pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa pa. Ano yung level ng dialogue, sir? Kasi
Kasi Ang tanong, anong level ba dapat ng dialogue? May level pa ba ang dialogue? O sige, ano sagot ni Senator Chis? Anumang uri ng dialogue, mataas man o mababa, sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o special envoys o rektang itatalaga ng Pangulo. O, tama yung sagot niya. Ano bang level na dialogue dapat? Yun ang tanong eh. Ang sagot niya, ang ganda. Mataas man na level na dialogue o hindi. Kahit ano. Kung ako sasagot, ang sagot ko ganito. Tama yung sagot ni Senator Chis, pero parang ganito. Kahit anong klaseng dialogo, basta makapangisda tayo. Tapos ang usapan. Diba? Bakit tayo kakampay sa Amerika tapos ang magsasuffer mga Pilipino? Dahil kakakampi natin, kasasali natin dyan sa away ng Amerika at China, ang magsasuffer mangingisda. Yan lang ang dialogo dyan. Do your best. Makapangisda ang ating mga mangingisda. Kung hindi, puro lang kayo preskon. Hindi si Senator Chis sinasabihan ko yung mga saldakdak dyan ng dakdak kung ano-ano. Hindi naman epektibo. Para kadakdakan ng dakdak. Eto, gagawin natin. Tumataas ang ekonomiya. Magkano bigas? Ganun pa rin. Anong kwenta nung speech mo, yung bigas mataas? Anong kwenta ng speech mo, yung dolyar mataas? Anong kwenta nung speech mo, yung gasolina mataas? Nararamdaman ba sa ibaba? Kahit nga hindi ka na mag-speech basta bumabagsak ang presyo ng bigas, tapos ang usapan, walang maisog. Hindi naman naiintindihan ng tao yung kadadakdak nyo Feli Lederman, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Feli Lederman. Diba? Doon tayo. Doon yung sa ramdam sa kalsada. Yung ramdam ng mangingisda sa dagat. Anong kwenta ng biyahe kung ang bigas bagsak? Kayo na sumagot. At gayon din ng Pangulo ng China. Anumang level, importante bukas ang linya ng komunikasyon at nang hindi sila naguhulaan kaugnay sa gagawing hakbang ng bawat. Galing ng sinabi ni Senator dito. Lintik ng administrasyon. Dapat bukas ang dialogo nang hindi kayo naghuhulaan. Alam mo nangyayari sa inyo dyan? Para kayo naghuhulaan. Hindi nga, seriously. Ano ba gagawin ng China? Ano ba dapat gawin natin? Wait, teka muna. Ito advice ko lang sa inyo. Kung meron kayong problema sa tao, you talk to the person directly. Hindi yung kung saan-saan. Ibig sabihin kasi noon, kung walang karapatan o wala ding purpose yung kinakausap nyo para sa solusyon, chismis lang yan. Maghuhulahan kayo dyan. Sinong tapat yung kinakausap na tao? Di China. Saan ba kayo may problema? Sa China. Kausap ka ng kausap dyan sa mga julalay mo dyan. Anong solusyong masusolve nyo? They are not even part of the solution. Chismisan ang mangyayari. Pag kinausap nyo is not really part of the solution, chismisan yan. Ano makukuha yung tamang solusyon? You ask the right person to get the right answer. Naguhulaan kayo dyan. Diba? Bakit tayo nabalik dito sa EDCA na ito? Pinaglalaban natin yan, China na yan. Yung Amerika ba, hindi tayo nagaganyan? Hindi, tatanong ko lang. Sino ba sumakop sa ating katagal-tagal? I have nothing against the Americans, no? Okay? May mga kamag-anak ako na nandiyan sa US. Hindi po silang issue dito. Ang issue dito, bakit tayo napupunta sa ganitong sitwasyon? At di umano, sa aking opinion, hindi tayo marunong makipag-deal, makipag-usap.
bawat isa sa mga susunod na araw at linggo. At ang pinakaayaw natin, magkaroon ng misstep dito o ika nga pagkakamali na pare-pareho nating hindi ninanais at gusto. Sir, last one question. Kasi lagi namang ginagawa tayo ng buong. So anong magiging kaibahan nga ngayon? Na pwede Anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi mo obra? Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. Yun. Ang galing mo talaga sumagot, oh. Ang galing sumagot ni mas maayos to si I think mas may chance tayo ng konti dito kay Senator Chis kaysa kay Subiri. Anong gusto nyo? Hindi na tayo makipagdialogo? Huminto na tayo, hayaan na natin. Bakit nagawa nung panahon ni PRRD? Ganun kasimple. Sabihin paano hindi naman nakikipag-usap China? Kahit anong rason nyo. Nagawa nung panahon ni PRRD. Bakit hindi nyo kayang gawin? Anong mas importante? Yung pride nyo, yung agenda nyo, yung pangarap nyo, yung election nyo, etc., o yung gutom ng taong bayan? Ganun lang yan eh. It's a matter of priorities. Sino priority nyo? Pangarap nyo sa politika o taong bayan? Sir, pero that will make a difference sa situation natin ngayon. Kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon at ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil dahil anong option at alternative? Ba't kayo titigil, di ba? Wala anong silbi nung mga nasa pamahalaan kung titigil na kayo? Hindi nyo patuloy na ipaglalaban, Gusto nyo, di ba? kung hindi pakikipag-usap. Ano pa bang naiiwan na option Mismo. maliban sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng bukas na linya? Dapat parating bukas yun. At tandaan nyo, nakasaad sa ating saligang batas na hindi tinatanggap ng Pilipinas, ng Estado ng Pilipinas, ang pakikipagdigmaan bilang isang paraan sa pagsulong ng ating foreign policy. Galing mo, mismo ka. Mismo ka. Nasa saligang batas. Ha? Hindi po pwede maging option ang gera. Alam nyo, hindi ko maintindihan eh. Papahayag ba tayo? Dahil sa mga agenda, personal agenda at political agenda na mangilan-ngilan, papasok tayo sa gera. Meron nga nag-message sa akin, di ko nababanggitin kung sino. O may mga nagme-message. Nakipag-usap pa raw si BBM dito dito sa Ukraine president, etc., magkakagera na ba? Sabi ko hindi naman siguro. May awa naman ng Diyos. Kasi alam nyo, simula na buhay ako, I'm already old enough na hindi ako nakaranas ng banta ng gera. Until now. Na, bakit may ganito? Diba? Ano yung usapan na yan? Ayan ba ay konektado na naman sa mga tuta ng Amerika? Nagtatanong lang po. Yan ba ay, yung pakikipag-usap na yan ay nasusolusyonan yung problema ng mga magsasaka dyan sa dagat na sila yung makapangisda ulit? O lalo lang napapalala? Alam mo, meron tayong problema sa public relation. Parang hindi tayo marunong o magaling makipag-usap. Parang hindi natin talento ngayon. Magkakagera. Kaya ako sagot ko, hindi naman siguro may awa ang Diyos kasi ewan ko kung I'm in denial. Kasi ang tanda ko na wala namang banta ng gera tapos ngayon bigla-bigla may gera. Ano ba namang nangyayari ngayon? Bakit nagiging option ng gera? Hindi ko maintindihan. Wala naman tayong kaaway dati. Siguro nung panahon ng lolo-lola ko, kinikwento sa akin yung panahon ng gera, naranas nila. But since nabuhay ako, ang tagal nang wala namang gera. May bigla-bigla na lang. May bigla-bigla tayong makikisaw-saw sa ganyan. Kayo ba type nyo yun? Tapos ang gagawin lang narrative, China Duterte? Ang babaw naman masyado. Para lang maidikit ang Duterte sa China, we will take all this risk. Hindi po ba ang babaw?
O sabi dito, no, miski ako, 70 na ako, wala akong narinig na sasakupin tayo ng China. Di ba? Bigla-bigla ngayon may problema tayo sa China. Kaya nga alam mo, kahit anong ikot nila dyan, kahit anong dakdak nila dyan, kahit anong presko nila dyan, ang tingin ko hindi kayo epektibo. Nagawa ng paraan ni PRRD ngayon eh. Dati, ba't kayo hindi nyo kaya? Eh, paikot-ikot kayo ng dakdak dyan eh. Sinong nakikinabang? Mahina kayo. Mahina kayo. Buti na lang ito si alam mo, itong si Senator Chis, buti napalitan nito si Senator Zubiri. No? Kasi parang ito si Senator Chis, parang siya yung magaling okay, hindi ko siya kinakampihan na, but so far, better than Zubiri kasi marunong napaka-importante nun. Bilang Senate President or President of the Philippines, marunong ka. Kasi kung hindi mag-create talaga ng tension, kung hindi ka marunong makipag-usap. Na ibang mga bansa. Bitiwan ng ating pagmamahal. Ayan na po. So, nakakalungkot yung mga balita na parang ang mga pinaiikot ngayon. Tingnan yung mabuti. Anong pinaiikot na balita about China? About Guo. Tayo ba China haters na? Para ano? Magalit. Nagkikreate lang tayo ng bitterness, ng hatred sa Duterte. Ididikit sa Duterte, etc. Hindi ko pinagtatanggol si Guo. Kaya lang, kung may kaso, may problema siya, idemanda nyo na. Kung problema ang Pogo, isara nyo lahat ng Pogo. Tapos ang usapan. Kasi pinahahaba grandstanding lang kayo ng grandstanding. Ang dulo niyan, China na naman yan eh. Biglang naging usapin ng China ngayon lang since 2022 eh. Yan ang pinaiikot nilang balita. Anong pinaiikot nilang balita? Kayo, magalit kayo sa Duterte. Kayo, magkaroon kayo ng bitterness sa Duterte. Kayo, isumpa nyo Duterte. Ganyan ang pinaiikot na balita. Atong Pilipinas ba is about Duterte? Lahat na lang ng gagawin nyo about Duterte?